Hello everyone! So tonight, pupunta na naman kami ni Papa ng Cagayan de Oro ng Bayland. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakakapag-Bayland. Yung last namin 2023 pa. At gabi na nga kaming umalis ni Papa, mga alas 9 na ng gabi. Papunta na kami ngayon ng SLEX. Ang dadala namin ay si Avanza. At dito na nga kami sa SLEX, nakapasok na kami. Bale, ito yung distance papuntang Matnog. As you can see, 14 hours pa, mahigit. At ito yung kape ko na galing Taiwan, dinala ko rin. Bale, 560 kilometers pa. So, malayo-layo talaga, puntang Matnog. At ayan yung mga dala-dala namin. May dala kaming e-bike, may printer. Tapos yung mga baon din namin, dala namin. Bale, sa Turbina Real kami mag-exit ni Papa. Kasi dyan din kami magpapagas. Kasi medyo mura dun eh. Huminto rin kami sa may 7-Eleven banda. Kasi bumili ako ng yelo para sa aming ice box. Medyo nahirapan na akong kumuha ng yelo kasi nga magkakadikit talaga. Pero ayan, nakuha ko na. Kumuha din ako ng tubig. At ikakarga na nga namin yung mga yelo na binili namin sa ice box. Ayan, nalagay na namin. Hopefully, mag-melt pa siya ng onte para masarado ng tuluyan yung ice box. At bumili din pala ako sa 7-Eleven itong sandwich nila. Pantawid gutom. Nagpatuloy na nga kami sa pagmamaneho ni Papa. At ayan nga, 519 kilometers pa. Kaya minto muna kami ni Papa dito sa may Quezon para mag-Lomi. Dahil di pa nga kami nagdi-dinner. Ayan, naantok na nga yan si Papa. Mamaya pa kami magpapalit magmaneho pagkatapos namin kumain. Ayan, bumili din kami ng chicharon dito, pang salubong kay Istong. At ayan din yung ibang binibenta nila. Ayan, dumating na nga yung Lomi. 100 lang yan. At sobrang sarap naman talaga. Okay naman yung lasa niya. Yung isang order, sapat na sa aming dalawa. Ayan, ako na ang magmamaneho. Palit naman kami para makapagpahinga si Papa. Huminto nga ako saglit dahil bibili na naman ako ng pinagong ni Papa. Kung napanood niyo yung huling video, talagang mahilig si Papa sa pinagong. Ayan. Kumuha na ako ng pinagong niya para matuwa siya. Dito na kami sa may Quezon banda. Ayan. Nakakuha na ako. At si Papa, ayan, kakain na ng pinagong niya. Happy na yon siya. Pinahinto pa niya ako ulit kasi daw, mayroon daw nagbibenta pa dito. Baka daw may iba pang klase ng pinagong. Kaya ayan, kumuha ulit ako. Natawid pa nga. Ako pa rin ang magmamaneho para makatulog ang ating tatay. Huminto lang ako saglit sa CR kasi nga inaantok na ako, nagkilamos lang ako. Ayan, napakadilim sa gabi. Buti na lang may mga iCat. Tapos may mga direction. Ayan, nasa may Quezon province na kami. At 344 kilometers pa nga bago makapunta ng Matnog. Huminto muna kami ni Papa dito sa gasolinahan para mag-breakfast sa parang karinderya dito. Ayan. Bale, ang in-order ko pala ay adobo, tas si Papa isda. Nagulat nga kami ni Papa kasi 150 pala yung order ng adobo, tas yung isda niyang isang piraso 200. Pero dahil nandito na nga kami, pinatos na namin, masarap naman. Mahal lang talaga. Si Papa naman na magmamaneho ngayon. Punta pa rin kami ng Matnog. Ayan. Ayan ang aming view. Maganda. Talaga yung landscapes dito. Bale, ang aming ida-drive ay 226 kilometers pa. Malapit-lapit na rin. Ayan ang mga view nila dito. May magandang simbahan. Huminto lang kami sa may shop kasi may minor na sira si Avanza. Nag-lost thread lang yung parang isang tornilyo niya. Kaya nag-leak yung oil. Ayan, si Papa pa yung nagmamaneho. Ayan, ang passenger princess ng Panandalian. Bale, meron pa kaming 180 kilometers sa puntang Port of Matnog. At ininom ko na naman yung C2 ko na green. Hindi nga kami nakahinto ni Papa pala sa Mayon kasi ayaw niyang magpakita. Ewan ko ba niyang kay Mayon. Nung last time yung tuktok hindi nakita. Tapos ngayon naman, wala talaga, di mo makita yung bulkan. Kahit yung paa niya, wala. Kaya dumiretso na lang kami ni Papa
ng Matnog. Pero bago yun, magda-drive-thru lang kami sa Jollibee. Bumili nga kami ng sampagitan na to. Hatig 20 pesos lang ang 5 bungkos. Ayan yung aming tinake out na food. Dahil wala nga maparkingan. Si Papa pa rin ang nagmamaneho. At dahil pagod na si Papa, ako naman ang magmamaneho. Yan, antok na yan. Huminto kami dito saglit at napakaganda kasi ng rainbow na yan. Bumaba din saglit si Papa para mag-stretching kasi ang tagal na namin nakaupo. Ay, muntik pa nga siyang nalaglag. Ayan, ako pa rin ang nagmamaneho. Bale, meron pa kaming 73 kilometers sa puntang Matnog. Malapit na nga kami. Nakakalungkot talaga yung mayon. Bakit kasi ayaw niya magpakita eh. Ayan, si Papa mag-check ng sasakyan. At kakain na naman daw siya ng kanyang pinagong. Ewan ko ba dito, gustong-gusto niya talaga yung pinagong. Kaya tuwing nadaan kami ng Quezon, kailangan namin talagang bumili ng pinagong. Bali yung pinagong, yung lasa niya, parang siyang tinapay na may gatas. Tapos matigas siya na tinapay. Ayan. Lami daw, lami. Tuloy pa yung sa magmamaneho, pero this time, si Papa naman ang magmamaneho. Ayan. Bale, nakarating na nga kami dito sa may registration ng Port of Matnog. Ayan yung mga steps, nagbago na nga. At yung Montenegro, wala na silang, hindi na sila nagsasakay ng papuntang Allen. So, light ferries yung sasakyan namin. At ayan, Santa Clara. Yung barko. Almost 1,680. 1,680 yung bayad sa mismong kotse. Tapos may mga miscellaneous pa tulad ng bayad ng passenger, ng terminal fees, kaya umabot ng 2K. Ayan, nag-aantay lang kami na mag-boarding yung barko. Kumain muna ako ng Tommy. Muntik na nga kaming maiwan ni Papa kasi napasarap yung tulog namin. Buti na lang nagising ako bago magsara yung ng barko. Basta alam niyo na yun. Talagang delikado ang pagtulog hanggat hindi pa nakakasakay ng barko. Ayan, dito na nga kami sa may taas ng barko, nakaabang na makarating ng Allen. Ayan, si Papa tulog na. Malapit-lapit na nga kami sa Allen. At ako ay inaantok na rin. At wala pang ligo. Hopefully sa may papuntang Liloan, makahanap kami ng liguan ni Papa. Pero habang nag-aantay ako sa pagdating ng barko, manood muna ako ng anime. Ayan, nakarating na nga ng Allen. Nag-aantay lang kami na mag-disembark yung iba bago kami. At si Papa muna ang magmamaneho. Dahil kabisado niya na yung daanan dito. Ayan, palabas na nga kami. Bale, ang plano dapat namin ay kakain kami kasi nagutom nga kami. Kaso si Papa, wala kami makitang magandang kainan na malapit. Kaya sabi namin doon lang kami sa may Tacloban banda kakain. Ayan, 385 kilometers pa, papunta ng Liloan. At grabe yung daanan dito. Talagang apakalubak. Ang dami ding ginagawa. Kaya medyo natagalan kami sa may part ng Samar. Kasi grabe talaga yung lubak. Hindi naman siya ganito kalubak nung last na punta namin. At ang dami ding under construction na mga tulay. Na one way lang talaga, kaya kailangan mo munang mag-antay na makadaan yung iba bago ka tumiretso. Ayan, umaga na nga. At ito na naman, may magandang view. Kaya huminto lang ako saglit. At kakain na lang pala kami ni Papa dito sa may McDonald's na nakita namin. Dahil gutom na nga kami. At mayroon pang 254 kilometers para bago makarating sa Port of Liloan. Ito yung kinain namin ni Papa, yung kanilang chicken a la king na may egg for breakfast. Ako na naman ang magda-drive para makapagpahinga naman si Papa. At ayan, naligo na nga kami dito sa may Melhart. Puti may liguan. Ayan, bagong ligo na yung ate nyo. Naligo rin pala si Avanza kasi may car wash din sila dito. Ayan, bagong ligo yan. Bale, 50 pesos pala yung ligo. Tapos bumili kami ng buko na tig 30 pesos. Ayan, gustong-gusto ni Papa kasi ng buko rin. Ayan, ang tatay mong bagong ligo rin.
Napaka-traffic nga kasi may under construction na naman dito banda. Kaya si Papa, ayan, tulog na tulog. Bale, magto 20 minutes na akong naka-stop dito. Kakaantay. At nainadaanan kami para mga grotto. Ayan siya. Ako pa rin ang nagmamaneho. At ayan, ang lubak pa rin ang aking kalaban. Grabe, kahit saan ka tumabi may lubak. Kaya dahan-dahanin na lang natin ang pagmamaneho. Kaysa naman maalog ang ating mga utak, Diyos. Ganun pa rin, napakalubak pa rin. Hopefully maayos nila to soon. Kasi parang ito yung nagpapatagal talaga sa biyahe kasi sobrang lubak. Nakakita kami ng nagbebenta ng saging at bumili nga ako ng saging. Nakakalungkot lang kasi walang natundan. Nakatan pala itong nabili ko. May mga pula pa ng saging kaso din ako bumili niyan. Baka mamaya hindi pala kursunada ni Papa. Ayan, traffic ulit. Huminto kami dito bago mag San Juanico para kumain ng lunch. Ayan, ang sarap ng pagkain dito. Mura pa. Si Papa naman ang magmamaneho. Ayan na ang San Juanico Bridge. Medyo nasira na rin siya. Marami na rin siyang lubak. As compared nung last naming punta ng 2023. May nasiraan pa ngang truck dito. Kaya kailangan naming overtake. Kahit no overtaking. Ayan. Napakahaba talaga ng tulay na to. At as usual, bawal bumaba dito guys. Bawal huminto yung kotse kasi makakaabala sa iba. Kung gusto nyo, may mga daanan naman ng pedestrian sa gilid. I-stop nyo na lang yung car nyo sa dulo. Tapos lakarin nyo na lang para for pictures. Ayan yung view niya. Ang ganda-ganda. Every time na pumupunta kami dito, hindi kami nagsasawang picturean at videohan tong San Juanico. Ayan, patapos na nga. Bale, pagkatapos namin dito, may plano din kami dumaan ulit ng MacArthur Monument. Pero bago ang lahat, nag-drive-thru muna kami sa Jollibee. Ito yung Jollibee na usually kinakainan namin. Pero dahil kumain na kami kanina, hindi namin kumain dito ng lunch. Si Papa pa rin ang nagmamaneho. Ayan, paalis na nga kami ng Tacloban. At andito na kami sa may MacArthur Landing Memorial. Ayaw ni Papa bumaba, kaya ako lang ang bumaba. Under construction din to siya. Pero thankfully, pwede pa rin puntahan. Sa daan, yung daanan nga lang sa gilid, hindi ka pwede dumaan dun sa gitna. Kasi may ginagawa silang improvements. Ayan. Yan yung kanyang, description. Pakipost na lang. At ayan yung monument ni General MacArthur. Talagang lagi namin itong pinupuntahan since 2023. Parang hindi kompleto yung aming baylan kung di kami dumaan dito. Meron pa kang a soldier's prayer dito na statue. Si Papa naman ang passenger princess. Ako naman ang magmamaneho. Nahirapan nga ako sa pagmamaneho kasi manual nga itong Sail Avanza. Usually ang dinadrive ko matic. Kaya ilang beses din akong namatayan ng makina. Kasi minsan namamali ako ng lipat ng gear, gano'n. Nakagalit nga si Papa pero wala siyang choice. Kasi ako lang ang spare driver na pwedeng tumulong sa kanya. Ayan. Under construction na naman yung mga bridge dito. Pero yung lubak naman dito, thankfully, hindi ganun kalala. Okay naman siya. Ito, parang hindi pwedeng dumaan yung truck dito sa area na to kasi may harang nga. Baka magiba yung bridge. Bale, meron pa kaming 54 kilometers bago makarating sa Port of Liloan. Huminto lang kami saglit ni Papa dito kasi alito na kami sa may Agas-Agas Bridge. Ito yung tallest na bridge dito sa Philippines. Kaya, ayan, napakita ko sa inyo yung gilid niya. Ayan siya, napakataas niya. At, ayan, selfie. Nagpatuloy na nga kami sa pagmamaneho. Napakaganda talaga ng view dito kasi yung yung mga nature talagang very little lang yung nakakalbo. Ayan, ang ganda talaga ng mga tulay. Si Papa pa rin ang nagmamaneho. Si Papa na ang nagmamaneho this time. At huminto rin kami dito sa may Bulaloan na kinainan namin noong 2023 kasama si Kuya Junjun. Hinahatching pa nga yan pero hindi makalabas.
Ayan, bumili kami ng bulalo ni Papa, tag-isa kami. 100 lang yung isang order. At ito na kami sa may Liloan Port para bumili ng aming ticket papunta sa Lipata Port. Ayan, nag-checkpoint lang ng security nila. At thankfully nga, andyan na agad yung barko ng Montenegro, yung sasakyan namin. Bale, ang pangalan niya ay ano nga to? Orduha. Reyna Orduha. Kakaiba nga to siya kasi yung hagdanan niya sa gilid lang. Ayan yung ginastos namin. Almost 3,500. Iba kasi to siya. Mas mahal yung dati namin sinakyan. Ayan nga yung hagdanan. At paupo-upo lang kami muna dito sa labas habang hindi pa umaakante. At pumasok na nga kami sa loob kasi malapit nang umabante yung si Orduha. Ayan, may kunin ako ng kape. At si Papa tulog ulit. Nagpa-charge din ako. Bali 30 pesos yung bayad. Kinuha ko na. At nanood lang ako ng anime kasi mas matagal nga ito. Almost 4 hours. 7:30 kami umalis. Alas 12 na mahigit nakarating. At ayan, meron kaming 243 kilometers. Minto muna kami ni Papa sa Jollibee dito para kumain. Jollibee Butuan. Ayan, kumain kami ng early breakfast. Kasi alas 4 pa lang. At ayan, meron pa kami 188 kilometers na kailangan bunuhin. Ako naman ang magmamaneho. Kwento nga ako kasi nga si Papa nakakita ng langka. At bumili kami dyan para pang pasalubong na rin. Kila Istong. Ayan, si Papa tuwan-tuwa na naman. Mahilig kasi yan si Papa sa prutas talaga. Kinalaga na nga nila sa likod yung prutas. At tumuloy na kami ulit. Meron pa kaming 100 kilometro mahigit na kailangang i-maneho. Ayan. Si Papa na naman pala ang magmamaneho ngayon. Magpapalit muna kami. Ang ganda ng mga puno dito. Nakaiba. Ang ganda-ganda niya tingnan. At ito nga yung view. Bale, pa-Claveria na pala kami ni Papa ngayon. Malapit-lapit na rin. Maraming mga kapihan dito. Ang problema nga lang, naplatan kami. Kaya buti na lang may maagang nagbukas na vulcanizing shop. Ito yung shop nila. May machine pa talaga siya na pang vulcanize. Kaya ayan, vulcanize muna bago dumiretso. May car wash din sila dito at sari-sari store. Ayan, patapos na nga. Dumiretso na kami pababa at tumingin pa ng mga prutas na pwedeng bilhin. Unfortunately, wala silang dragon fruit ngayon. Yun pa naman yung paborito ko dito kasi talagang matamis yung dragon fruit dito sa may Claveria. Ayan, si Papa namimili ng bibilhin. Bale, bumili kami ng mga saging. At ito pa yung saging na isa. Grabe, ang tataba ng saging dito. Grabe, ang laki. Kumuha din kami niyan. Bale, 20 per kilos yun. Dumiretso na nga kami pababa dahil wala kami makitang ibang prutas. Pero bago pa kami bumaba ng Claveria, huminto kami dito sa may View Park. Mais View Park ba to? Ewan ko, di ko sure kung anong name. Ayan siya. Overlooking. Bumili din kami ng binakay ni Papa. Balit 3 for 100 yan. At bagong steam. Si ate pinicturan pa nga ako. Thank you. At huminto kami dito sa Fresh Moo. Bale, pagmamayari ito ng classmate ni Papa. At bumili kami ng mga cow milk. Ayan silang dalawa. Ang mag-classmate. Huwag kang mag-fix muna. Nakarating na nga kami sa bahay ni Istong. Ayan si ate baby. At aalis naman kami ulit. Si Kuya Louie ang nag-drive para pumunta sa Star Mac na resort. Tugatubod mo na. Mag-swimming din kami. Babad sa beach. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Ayan, yung dalawang magkapatid na yan, nag-uusap about life. Paliligo na nga kami. Ayan si Papa.
Ayan yung time-lapse ng pagligo namin. Ang daming nangyari dyan. Nagpunta na rin pala kami dito before sa mismong resort na to. Nung 2023 din. Ayan lang. Maraming salamat sa panonood.